Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another numerical reasoning reviewer para sa civil service exam. So part 3 na ito, number 21 to 30. Okay, so para nga pala sa mga nanonood sa TikTok, ang kompletong video ay makikita nyo sa YouTube. Okay? Kasi 10 minutes lang yon. Medyo mahaba ito dahil 10 items. Okay, so let's start. So sabihin nyo ako magsagot. I-post nyo lang palagi. Kada flash ko ng question, post nyo and then try nyo sagutan. Okay, so let's start. Number 21, so ratio and proportion. If 11 is to n equals 20 is to 120, what is n? Okay, so direct formula na lang tayo dito. 11 is to n equals 20 is to 120. Ano bang formula ng ratio and proportion? Minumultiply lang natin yung means. Product of the means, yung nasa gitna, equals product ng extremes, yung nasa labas. Okay? Pero para mas madali, bago tayo mag-multiply ng means at extremes, i-lowest term muna natin. Ano ba yung pwede nating i-lowest term dito? Yung magka-partner. So itong 20 is to 120. Kasi kapag fraction form, ganito yan, 11 is to n equals 20 over 120. And alam naman natin, kapag fraction, pwedeng i-lowest term. Okay? So i-lowest term natin, isip tayo ng number na pwedeng ma-divide parehas ang 20 at 120. Pwede nating i-divide parehas sa 20. Okay? So magiging na siyang 11 is to n equals 20 divided by 21 is to 120 divided by 20, we have 6. So ngayon, i-multiply na natin. N times 1, so that is n na lang. And then itong extremes, 11 times 6, that is equal to 66. So the correct answer is letter C, 66. Okay, so next number. 1 pack of orange juice can make 70 liters, which can be consumed by 10 people in just 15 days. If they add 8 more people, how many days will it last? Okay, so ito ay variation. Pero alamin natin kung inverse ba ito or ay direct or inverse. Okay? So 70 liters given kasi ito may constant tayo dito. 1 pack of orange juice can make 70 liters which can be consumed by 10 people. 10 people in just 15 days. So ilagay natin dito yung people tsaka yung number of days. So makukonsume daw siya ng 10 people in 15 days. So ang sabi, if they add 8 more people, add 8 more people. So yung people from 10, add tayo ng 8, magiging 18. So ito yung number of days, ito yung hinahanap natin. How many days will it last? Lagyan natin ito ng n. Okay? So yung 70 liters, hindi pala siya kasali dun sa equation na gagawin natin. Okay? Constant kasi yon. Okay, so therefore, alamin natin, ano bang mangyayari dito? Direct ba to or inverse? Yung 10 people naging 18. So anong nangyari doon? Tumaas. Yung 15, base sa mga choices, 7, 6, 8, 9 days. Okay? So yung 15, bumaba base sa mga choices. Okay? So ibig sabihin, dahil isang tumaas, isang bumaba, so therefore, yan ay inverse variation. Okay? So ang formula sa inverse variation ay minumultiply natin, hindi dinidivide. Okay? So kapag inverse, imumultiply natin itong ordered pair natin, people at days, imumultiply natin. So we have 10 times 15 equals 18 times n. Okay? So multiply, hindi divide. Kapag direct variation, divide. Okay? So we have 18n. So just solve for n. So solve for n, divide both sides by 18. Tandaan para mas madali ang ginagawa natin, lowest term muna. Wag mo nang i-multiply yung 10 times 15, magiging 150. Medyo malaki yung i-divide. So ang ginagawa, mas madali, lowest term muna. So 15 at 18, saan pwedeng i-divide yan? Pwedeng i-divide pareha sa 3. Okay? So 15 divided by 3, we have 5. 18 divided by 3, we have 6. Tapos 10 at 6, saan pwedeng i-divide parehas yan? Divide by 2. So 10 divided by 2, we have 5. 6 divided by 2, we have 3. So wala nang malalowest term. So i-multiply na natin ito. 5 times 5, we have 25. And then denominator 3 na lang equals n. So ang mga choices natin, mixed number. So i-divide lang natin yan. 25 divided by 3, that is equal to 8. 8 times 3, we have 24. Subtract, we have 1. So therefore, the value of n is the quotient 8 and the remainder 1 over the divisor 1/3. Okay? So the correct answer is 8 and 1/3 days, letter B. Okay. So next, number 23.
Number 23, medyo madali. What is the value of x? So wala na tayong gagawing equation. May equation na tayo. So isolve na lang natin ang x. 2/3 x plus 18 minus 3x equals negative 87. Kailangan x ang matira dito sa left side. So pagsamahin muna natin si 18 tsaka si negative 87. So subtract 18 to both sides. Okay? So subtract 18 to both sides. So we have 2/3 x minus 3x equals parehas negative, no? So, ibig sabihin yan, i-add natin pero negative pa rin. So, i-add lang natin pero negative ang sign. 7 plus 8, we have 15, carry 1. 1 plus 8 plus 1, so that is 10. So, we have negative 105. So, next, ito ay fraction. So, i-multiply natin both sides sa denominator. Denominator natin ay 3. So, multiply both sides by 3. Distribute natin ito. Okay, so automatic, ito makakancel. And then, so matitira 2x. Tapos distribute 3 times negative 3, we have negative 9x. Equals, multiply natin itong 105 sa 3. So that is equal to, yung 100, 300 yun, no? Tapos may 5 pa times 3. So therefore, negative 315. So combine natin ito, 2x minus 9x. So that is negative 7x equals negative 315. Last step, divide both sides by negative 7. And obvious naman dahil lang, ayan, negative 315 divided by 7. Kapag dinivide natin, syempre positive na yan. Tapos, ayan, 315 divided by 7. So, automatic ang sagot dyan. Itong 5 ang dulo dapat. So, letter D yan, 45. So, pakita na lang natin, 315 divided by 7. So, we have 4. 4 times 7, we have 28. Subtract, we have 3. Bring down 5. Eksakto na, 35 divided by 7 is 5. 5 times 7, 35. Okay? So, next number 24. Age problem. Douglas is 7 less than the age of Jimmy. If the sum of their age 10 years from now is 53, how old is Douglas? So, yung ganitong mga type ng problem, pwedeng mag-trial and error tayo dito. So, ipapakita ko yung trial and error, tapos ipapakita ko rin yung kung paano isolve ito gamit ang equation. So, mag-start tayo sa trial and error. So, trial and error, Douglas and Jimmy. So, tinatanong, how old is Douglas now? Okay? So, mamili lang tayo. Pag nag-trial and error tayo, 15, 13, 14, 16, ang pipiliin nyo lagi yung nasa gitna. So, it's either 15 or 14. So, ganun pag nagta-trial and error. Sa gitna kayo, yung nasa gitna ang pipiliin nyo para pag hindi siya nag-eksakto, so madali na kayong madali na makakapag-adjust. Okay? So, try natin na si Douglas ay 14. So, itong 14 ang itry natin. Kung 14 si Douglas, ang sabi, Douglas is 7 less than the age of Jimmy. 7 less than daw itong 14 sa age ni Jimmy. So kung si Douglas ay 14, si Jimmy dapat ay plus 7, we have 21. Tapos isolve natin yung 10 years from now. 10 years from now, syempre itong 14 tsaka 21 magiging plus 10. So we have 24 and then plus 10 itong 21 magiging 31. Tapos i-add natin, ang sabi the sum of their age 10 years from now is 53 dapat. Tingnan natin kung mag-eksakto. 24 plus 31, that is 55. Okay, sobra. So ibig sabihin, mali itong 14 kasi sobra. Kung sobra, ibig sabihin yan, so kita nyo na madaling mag-adjust kapag bandang gitna ang pinili natin. Kung 14 ay sobra, ibig sabihin mas mababa. So automatic, letter B na ang sagot dyan, 13. Huwag nyo nang isolve, automatic yan, 13 na. Kasi nga, sumobra yung 14. Siyempre, kung sumobra yan, babawasan natin. Wala nang ibang choices na mas mababa sa 14 kundi 13. Okay, so nakatipid na kayo ng oras. So ipakita na lang natin kung si Douglas ay 13, si Jimmy ay magiging plus 7, so we have 20. Tapos add tayo ng 10 parehas dahil 10 years from now, ang sum daw ng age nila ay 53. So 13 plus 10, we have 23. 20 plus 10, we have 30. Okay, eksakto. 23 plus 30, that is equal to 53. Okay, so sakto sa ating condition. Okay, so another solution naman tayo, Douglas and Jimmy. Lagay lang natin yung now. So pag gagawa tayo ng equation, so lagay natin yung now, tsaka ito yung 10 years plus 10 years ito. So ang hinahanap, how old is Douglas? So ilagay natin yung x natin kay Douglas. Si Douglas, ito yung magiging x natin. Tapos si Jimmy, kasi nga Douglas is 7 less than the age of Jimmy. Mas matanda si Jimmy ng 7. So si Jimmy ay magiging x plus 7. Okay? So tapos ang age nila,
10 years from now, edi mag-add tayo ng 10 parehas dito. So we have x plus 10, etong x plus 7 plus 10 tayo, so magiging x plus 17. Tapos buuin na natin ang ating equation. So magiging equation natin, the sum of their age 10 years from now is 53. So therefore, we have x plus 10 plus x plus 17 equals 53. So just solve for x. Dahil yung x, si Douglas na yung x. Okay, so x plus x, so that is 2x. 10 plus 17, that is 27, equals 53. So subtract 27 to both sides. Para matira dito, 2x na lang. Subtract lang natin. So itong 3 magiging 13, itong 5 magiging 4. So 4 minus 2, we have 2. 13 minus 7, that is 6. Divide both sides by 2. Okay, so ayan na yung answer natin. Therefore, the age of Douglas, x is equal to 26 divided by 2, 13. So same answer. So depende sa inyo kung sa kayo mas nadalian, pwedeng mag-equation kayo or pwedeng mag-trial and error. Okay? So another age problem ulit. So trial and error na lang ulit ang gamitin natin dito. Madali kasing mag-adjust dito. So Cherry's mom is older than her by 25 years. If the sum of their ages is 67, how old is her mother? Okay, so lagay lang natin, ayan, Cherry, tsaka mom. Okay? So, i-add lang natin yung age nila. Dapat ang age makuha natin 67. So, mag-trial and error tayo. Piliin natin yung dalawang maliit lang. 45, dalawang maliit, dalawang nasa gitna. 45 and 46. Ayan. So, mamili lang kayo dyan sa dalawa kasi para madaling mag-adjust kapag sumobra. Okay? So, Cherry's mom is older than her by 25 years. So, how old is her mother? Mother ang tinatanong. Okay? So, ilagay natin 45 dito. Kung 45 ang mom ni Cherry, si Cherry ay minus 25 kasi Cherry's mom is older than her by 25. Kung si mom niya ay 45, si Cherry minus 25, 20 lang siya. Tapos i-add natin, 20 plus 45, that is equal to 65. Kulang. Hindi naging 67, kulang. So ibig sabihin, mali si 45 o mag-adjust tayo. Kung kulang ang 45, dapat ang sagot mas mataas. So, it's either 48 or 46. So, magiging 46 na lang yan kasi kulang lang ito ng dalawa lang. 2 points lang. Kaya 46 ang magiging sagot dapat. Okay? So, or pwede itry nyo na rin parehas. So, kung naging 46 si ma'am, ayan, 46 si ma'am minus 25, si Cherry ay magiging 21. Okay, eksakto na pag inad natin. 21 plus 46, that is equal to 67. Eksakto na agad dito. Okay? Or another solution, kapag nag-equation tayo, so ilet natin si Cherry, gawin natin si Cherry ay x. Ang mom niya, so iba naman yung way ng gagawin kong pagsasolve. Ang x nilagay ko kay Cherry at ang mom niya ay magiging older by 25, so x plus 25. Okay? Pero tandaan, ang x dito si Cherry ha. Okay? So depende kasi sa inyo yan kung saan nyo ilalagay yung x or yung variable. So ang sum down ng age nila ay 67. So equation natin, x plus 25. Ito yung si Cherry at mom niya equal daw sa 67. Solve for x plus x, we have 2x plus 25 equals 67. Subtract 25 to both sides. Okay, so therefore, 2x is equal to 6 minus 2. We have 4, 7 minus 5, we have 2. Divide both sides by 2. Therefore, ang value ng x ay 21. Tandaan, yung 21, yan ay si Cherry. Okay? So, ang hinaharap natin, mom niya, 21 plus 25. That is equal to 46. So, the correct answer, sorry, excuse me, is letter D, 46. Post ko muna. Okay, so next number tayo. Next number 26. If Janice buys a bulk of apparels, she will be given a 20% discount by her seller. If she is going to pay 14,400 in cash, what was the original price? Okay, so pwede dito mag-trial and error na lang din tayo or pwede rin naman isolve natin ito gamit ang dalawang formula. Pwede ang ratio and proportion dito. And then pwede ang formula para sa discount. Okay, so unahin natin yung formula para sa discount. Ang formula natin ay new selling price or discounted price. Discounted price, DP na lang.
discounted price is equal to the original price minus the discount. Okay? Where the discount is equal to the original price times the discount rate. O discount rate, lagay natin R. Okay? So yan ang formula para sa discounted price. So ano mga given natin? Ang rate ng discount natin 20%. In decimal, ang 20% ay equal sa 0.20 or simply 0.2 na lang. Okay? Ang 14,400, ito yung discounted price. So, i-substitute lang natin dito. So, discounted price, 14,400 equals the original price. Yun yung hinahanap natin. What was the original price? Hindi natin alam the original price. O, lagyan na lang natin X para isang letter lang. Pag-OP kasi dalawang letter pa no? Minus the discounted price. Minus the discount. Ang discount ay yung original price. Imumultiply natin sa rate. So, 0.2. So, 0.2 times the original price, X. Okay? And then just solve for X. Solve for X, subtract lang natin ito. May invisible na 1 dito. 1x minus 0.2x, that is equal to 0.8. Okay? So, 0.8x. So, copyahin lang itong 14,400 and then divide natin both sides by 0.8. Okay? So, divide both sides by 0.8. So, ito na ang magiging original price natin. So, ilipat ko lang. Dito ko na ilalagay yung X. So dahil ito ay decimal, ibig sabihin, pwede nating i-move yan ng isa sa denominator. Siyempre, move din ng isa sa numerator para whole number na siya. So add lang tayo ng isang zero dito, 144,000 divided by 8. Okay, so scratch lang tayo dito. 144,000 divided by 8. So 14 divided by 8, that is 1. 1 times 8, we have 8. Subtract, so we have 6. Bring down 4, ayan, eksakto na. 64 divided by 8, that is 8. 8 times 8, 64. So 0 na yan, kopyahin na lang itong tatlong 0. The correct answer is 18,000, which is letter A. So the value of X, the original price is 18,000 pesos. So another solution, pwede tayong gumamit dito ng ratio and proportion. Paano pag ratio and proportion? Basta may mga percent, pwede yan. Ratio and proportion, lagay natin yung percent tsaka yung peso sign dito, yung cost or yung selling price. Yung percent natin, ang given natin, may 14,400 tayo. So ilagay natin dito yung 14,400. Ilang percent ba itong 14,400? Yung 14,400, discounted yan ng 20%. So ibig sabihin, yan ay 80% lang. Okay? Kasi nga, discounted siya ng 20%. So 80 lang yan. Ang tinatanong, what was the original price? Ang original price, yun ay 100%. So lagyan natin ito ng N. Okay? So therefore, pwede na natin isolve yan using ratio and proportion. So pwede nating i-pair itong dalawa, tapos itong dalawa pair. Pwede yun. Or pwede na, basta magkatapat. Pwede naman itong dalawang i-over natin equals over dito. So para mas madali, kitang-kita na kasi malo-lowest term ito na lang ang i-pair natin. Equals dito sa kabila. So therefore, we have 80 over 100 equals 14,400 divided by n. Lowest term natin ito, pwedeng i-divide pareha sa 20. So magiging na itong divide by 20. So 4 na lang siya over 5 equals 14,400 divided by n. So cross-multiply tayo. So ito ay magiging 4n equals, cross-multiply dito, 5 times 14,400 and then divide both sides by 4. So ang ginagawa ko sa ganito, dinidivide ko muna bago i-multiply para mas madali, hindi malaki yung number. Okay? So 14,400, unahin natin yung division, divided by 4. 14 divided by 4, we have 3. 3 times 4, that is 12. Subtract, we have 2. Bring down 4. So 24 divided by 4, that is 6. 6 times 4, we have 24. So 0 na, kopyahin na lang itong dalawang 0. 3,600 kapag dinivide ito. So cancel na yung 4, 3,600 na lang. Tapos multiply by 5, 3,600, multiply natin by 5. The correct answer is, so multiply lang, so dalawang 0, 5 times 6, we have 30, 5 times 3 is 15 times 3, plus 3, we have 18. So same answer, 18,000. Gamit ang ratio and proportion or gamit ang formula. So depende na sa inyo kung saan kayo mas nadalian dyan, pwedeng gamitin parehas yan. Or pwede rin kayong mag-trial and error. Okay? Next, number 27.
7 meters of wood is needed to make 10 small boxes. How much of same material would be needed to make 105 small boxes? So another ratio and proportion problem. Direct ito. Kasi 7 meters of wood. So lagay natin dito meters. Tapos boxes. 7 meters of wood daw ang magagawa ay 10 small boxes. How much of same material would be needed to make 105 small boxes? So, direct variation kasi syempre materials tsaka boxes. So, syempre kapag dumami itong boxes, kailangan itong meters, yung materials, dadami din. Kaya ito ay direct variation ito. Okay, so just solve for n. So, set up lang natin ang ating proportion. So, pwedeng 7/10. Basta magkatapat yan, ha? Pwedeng dito natin i-over, pwede namang dito rin sa baba. Basta magkatapat. So, 7/10 equals n over 105. So, cross multiply. So, we have 10n equals 7 times 105. Okay? So, divide both sides by 10. Divide both sides by 10. Therefore, the value of n is so 10 naman ito. So unahin na natin ngayon, unahin natin yung multiply. So we have 105 times 7. So 7. So this is equal to 35. So bring down na lang ito kasi 0 pala ito. So 7 times 1, we have 7. So we have 735 divided by 10 equals, dahil 10 ito, move lang tayo ng 1 decimal dito. Move lang ito, tas ito i-move lang din. So that is 73.5. So the correct answer is letter B, 73.5. Next number, number 28. How long will it take a bus from Houston to reach Miami, which is 880 kilometers away, if it travels a constant speed of 110 kilometers per hour? So direct na yung question natin. So ang formula lang natin dyan, para sa distance ay rate times time. Ano ba yung mga given natin dito? 880 kilometers. So, ito yung distance. Okay? So, distance is 880 kilometers. If it travels a constant speed of 110 kilometers per hour, yan ang ating rate, 110 kph. So, therefore, ang hinahanap natin ay time. Okay, so i-substitute lang natin sa given sa formula natin, ang distance ay 880 equals ang rate ay 110. So makukuha na natin yung time, 110 times time. Okay? So to solve, okay, so lobat, i-charge ko muna. So to solve 40, ang gagawin lang natin, divide lang. Divide by 110. Okay, cancel na ito. May 0 parehas, cancel na natin yung 0. Okay, eksakto na pala to. 88 divided by 11. 88 divided by 11, that is 8. So ang time natin ay 8 hours, which is letter B. Okay? So next, number 29. Average problem. So how many students should be enrolled in one class to have average enrollees of 36 if the other classes have 36, 70, 29, 30, 38, 37, and 36 students? So isolve natin ito ng dalawang way. Meron kasi akong shortcut dito, yung dagdag bawas method. Okay, so una yung formula muna ang gamitin natin. Ang hinahanap dito ay average, no? How many students should be enrolled in one class to have average enrollees of 36? Ang formula ng average, ayan. This is the symbol for average, x bar. Summation of x over n. Okay, so yung n kung ilan sila. So, ang tinatanong, how many students should be enrolled in one class to have average enrollees of 36? Itong 36, ito daw yung average. So, lagyan na natin dito yung average, 36. Tapos, ang n natin, ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung class, pero meron pang isang class. How many students should be enrolled in one class? May isa pa. Yun nga yung hinahanap natin. So, therefore, ang n natin ay magiging 8. Ito yung 7, tapos meron pang isa. So ito namang taas, summation of x ito. Summation of x, so ibig sabihin, i-add natin itong 2, 4, 6, 7 na ito, plus yung unknown. So yung unknown, lalagyan natin ng x yon. So unahin na natin yung hinaharap natin na one class, yun yung x. Tapos i-add natin ito.
We have 36 plus 70 plus 29 plus 30 plus 38 plus 37 plus 36. Ayan, so medyo mahaba ang solution kapag ito ang ginamit natin. Okay, so i-add lang natin yan. So pwedeng hati-hatiin natin para madali. 36, 70, 29, 30. Tapos itong kabila ay 38, 37, 36. Okay, so add natin. 6 plus 9, that is equal to 15. So itong dalawa ay 10. Tapos ito ay 5 plus 1. So we have 165. Ito naman kabila dito, 8 plus 7 plus 6. So para 21. Okay. Pwede lang yan 7 times 3 kasi magkakasunod eh. No? So 21 and then 3 plus 3 plus 3 is 9 plus 2. We have 11. So i-add natin 165. So we have 6, 7, 276 ang sum. Okay? So we have 36 equals x plus 276 divided by 8. So multiply natin both sides by 8. Yan. So multiply both sides by 8 para ma-cancel out na ito. So we have 36 times 8. So we have 48. 8 times 3 is 24 plus 4. So we have 288 equals x plus 276. So now, subtract 276 to both sides. Masosolve na natin yung hinahanap natin na enrollees dun sa isang class. So 8 minus 6, so that is equal to 2. 8 minus 7, 8 minus 7, so that is equal to 1. So naging 12. So ibig sabihin may mali sa pag-a-add. Ayan. So yan, ito nga yung problema dito sa technique na ito. Medyo madami kasi baka magkamali ng pag-a-add na yun na nga yung nangyari. So 288 tsaka 276. So mali nga, no? So gamitin natin itong isa kong technique para mas madali. Tapos balikan natin dito kung saan ako nagkamali ng pagsosolve dito. Mas madali kasi itong ginagamit ko na isa. So i-arrange natin ito, ina-arrange ko lang ito so we have 29 and then next is 30, 29, 30, tapos baka hindi kaya mali ako ng kopya dito sa 70. So itetry ko ha. Ipopost ko muna, baka mali ako ng kopya sa reviewer. Okay, so nung binalikan ko, mali pala may typo pala ako. Kaya pala tama yung pag-add. Sabi ko, masyadong malaki itong 70. Ito dapat 70 ay 40 lang. Okay? So yun, 40 lang. So balikan natin itong solution natin dito. So kung 40 lang yon, ito ay 40 lang, di ibig sabihin, mababawasan tayo dito ng 3 dito, 135 lang ito. So ito ay magiging 135 lang. So ito ay magiging 246. So 246 lang yung ima-minus natin. So 246. So therefore, the correct answer is 42 dapat. Ayun, nasa choices, letter D. Okay, so sorry sa mali pala ako ng pag-type. 70 yung na-type ko imbis na 40. Okay, so the correct answer is 42. So gamitin naman natin ngayon yung dagdag bawas. So isulat ko lang, ascending, 29, tapos we have 30. Susunod sa 30, 29, 30, dalawang 36. Dalawang 36, 29, 30, dalawang 36. We have 37, 38, and 40. 37, 38, 40. Tapos ito yung hinahanap natin. Ito yung isa, yung X. Okay. So ito yung dagdag bawas. Given na tayo, ang mean natin dito ay 36. So may basihan na tayo dito na 36. Wala na tayong gagawin dito sa 36. Yan na kasi yung average natin, 36. So kunin lang natin kung ilan yung kulang dito tsaka ilan yung sobra dito. So babase tayo sa 36. So gagawin ko 36 lang itong huli tapos mag-a-add ako dyan or magsasubtract. Depende kung ilan yung Okay, so ilan yung kulang dito sa 30 tsaka sa 29? Itong 30 kulang siya ng 6 para maging 36. Ang 29 naman ay kulang ng 7 para maging 36. Ang 37, ilan ang sobra sa 36? So plus 1. Ang 38, ilan ang sobra sa 36? So we have plus 2. Ang 40, ilan ang sobra sa 36? So that is plus 4.
So ngayon, ibabalance natin yan. I-add natin ito. That is negative 13. Kailangan, itong kabila dito ay positive 13 dapat. So ilan ba ang sum nito? 1 plus 2 plus 4. 1 plus 2 plus 4, that is 7 lang. Plus 7 lang. Para maging para maging 13 siya, kailangan may ipa-plus pa tayong isa dito, that is 6. Plus 6 dapat itong isa para mag-total ito na positive 13 na balance na sila. Balance dapat. So ito yan, mas madali yung solution, di ba? Hindi na tayo nag-add, hindi na lumaki yung number, ang dami nating inad kanina, 7, baka magkamali tayo doon. So ito, mas madali, ibabalance lang natin. So plus 6 dapat, itong 36. So 36 plus 6, that is equal to 42. So same answer, letter D, 42. So yan yung dagdag bawas technique. Arrange nyo lang siya, tapos kung ano yung average na given, wala na kayong gagawin dun sa, kapag may number na gano'n, wala na kayong gagawin. Kunin nyo lang yung kulang dito sa left side and then yung sobra sa right side, kailangan mag-balance sila. Okay? Last number. So number 30, there are 77 European and American tourists in a tour in the National Museum. If 5 out of 7 tourists are European, ayan, 5 out of 7 European yan, how many American? American ang hinahanap natin. American tourists are there. So lagay natin dito European, given kasi. Tapos, American. Tapos yung total. Okay? So ito yung total. So ang given natin, 5 out of 7 tourists are European daw ang 5 out of 7. So yung European ay 5. Yung total ay 7. Okay? So yun 5 out of 7. Ang tinatanong kasi how many American? American tourists, so syempre kung ang total ay 7, yung American dapat ay 2. So meron daw tayong given pa dito, there are 77. 77 ang European dito. So, ang tinatanong, how many American tourists are there? American yung hinahanap natin, ito yon. So, ang gagamitin natin na ratio and proportion, hindi na natin kailangan yung total. Itong American ang hinahanap, lagyan natin dito ng N. Okay? So, ito na lang ang gawin natin. Set up natin ang proportion dito. Pwedeng pag-partnerin itong, yan, magkatapat. Pwede rin naman ito. Basta magkatapat sila. So, therefore, we have 5 over 2 equals 77 over n. So just solve for n, multiply natin both sides, ayan, or cross multiply. 5n is equal to 77, ayan, 77 times 2. So parang hindi mag-eksakto ito So hindi kaya may mali ulit dito. So analyze nga natin mabuti. There are 77 European and American American tourists, so that is the total. Okay? So, yan. So, yung 77 pala dito, 77, European and American. So, yun yung total, 77. Dito pala natin ilalagay. So, ibig sabihin, ang gagamitin pala natin, doon pala yung 77 sa total. So, ang gagamitin natin para ma-solve natin ito ay itong dalawa, American tsaka total. Okay? So, American at total. So, hindi ko agad napansin, 77 European and American pala. Akala ko 77 European lang. Okay, so set up natin ang proportion natin dito. So, we have 2 is to 7. Kahit saan natin itapat itong 2, pwede sa 7, equals n over 77. Okay? Cross multiply. So, we have 7n equals, multiply din ito, 2 times 77. Then, divide both sides by 7. So, yan na. Kita na agad yung answer. Malo-lowest term ito, 77 divided by 7. Pwedeng i-divide, that is equal to 11. And then, multiply ito, 2 times 11. The answer is 22. Therefore, letter C. Okay, so that's all. So, thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa 10 problems na ito. At kita-kita tayo sa mga susunod pang mga numerical reason ng reviewer para sa civil service exam. So good luck po sa lahat na nagre-review. Kung may math question po kayo, ay comment nyo lang dito sa aking channel or pwede nyo akong i-PM sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat. Bye-bye and God bless.